Bumaba ako sa bayan ng Kupang, kung saan sabi nila marami daw aswang. At may gwapong lalaking nagngangalang Brian! Yes! Ang pangit. Ay, sorry. Nabuang na naman si Maria. Uy, mabilis ang channel promotion po muna. Ang pangit. Ayun, isang mabilis ang channel promotion po muna. Sa 3 bago kong subscribers, baka hindi nyo po alam, may isa pa po kong hindi makamove on. Yun nga, sa 3 bago kong subscribers, baka hindi nyo pa po alam, meron po akong side channel. Kung tingin nyo naman po pasado po sa inyo yung mga content ko. Yung iba kasing nakikinig dito tanggap na nila. Ayun. Kung sa tingin nyo naman naaaliw kayo ng content ko at hindi naman kayo nauumay pa sa boses ko, please po pa-subscribe naman dun sa isang side channel ko na si Maria. Hyper. Ang taas ng energy. Ayun. Pasensya na kayo at bahala kayo dyan. Magpapromote hanggang sa maka 1,000 subscribers ako. Pero promise pag naabot ko na yung pag naabot ko na yung 1,000 subscribers, hindi ko na kayo kukulitin. Kailangan lang talaga. Kasi sayang din kasi lalo na magsisipag na ako dun. Promise, magsisipag na ako dun. Ano nga pala yun? Yung channel na Maria, ang tampo ko dun is puro love story. May mga series din naman na tingin ko naman para sa akin matino yung pagkakasulat ko dun. Pero yun, 50% puro kalandian yun, puro kaharutan, at 50% kalandian din, no? Pasensya na talaga. Ito na, hindi ko na kaya kukulitin. Alam ko hinihintay niya na rin naman yung ending ni Charisma. Maraming salamat po. Muli, ako po si Aling Maria. Pa-subscribe sa kabilang channel ko, please. Pretty please. Pangit. Ayun lamang. Ito na po yung ending ng Kahit Huwad ang Pag-ibig Mo. Next. Enjoy! Isang involuntaryong pagtalon pa ang kanyang nagawa. Dinala siya ng kakayahan sa likod bahay na pag-aari ng walang kwenta niyang ama. Ang likod bahay kasi na iyon ang paborito niyang tambayan. Doon siya palihim na nagpapasa ng libro at bumubuo na may ikseng kwento ng pag-ibig upang palisan ang sama ng loob at ilang isiping nagpapanipis sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kahit nalalabo ang mga mata sa luha at liyong nadarama, pilit niyang ginala ang paningin sa kabuuan ng likod bahay. Maraming tambak na kahoy roon, mga upuan, lumang sopa na hindi na ginagamit. Narinig pa niya ang tawanan ng munting pamilyang minsan ay kinainggitan niya. Ngunit nang matira siya roon ng ilang taon, napagkuro niyang marahil may ilang samahan na hindi na dapat pandagdagan na miyembro. Lalo kung ang miyembrong iyon ay hindi kayang tanggapin ang haligi ng tahanan. Muli niyang pinikit ang mga mata. Pilit nag-isip ng lugar. Hindi niya nais dito mapugtuan ng hininga. Isa sa gumuhit na larawan sa kanyang gunita, ang cottage ni Brian, kung saan huminto roon ng L300 na laman ang 3 babaeng na biktima nila Mike ng gabing iyon. Natatandaan niya ang cottage. Paano'y nangarap siyang makapasok roon kasama ang lalaki. Ngunit sa sitwasyon niya ngayon, hindi na yata iyon mangyayari pa. Muli siyang umubo, kasabay ng pag-angat ng katawan niya, ang pagkawala niya sa kinasusuklamang lugar. Hindi na naabutan si Charisma ng nakababata niyang kapatid sa ama. Nang nagtatakang sumilip ito sa likod bahay, natuon ang nagtatakang mata nito sa lupang may bahid ng dugo. Napalingon ng dalagita nang tawagin ng kanyang ina. Tinanong kung anong ginagawa niya sa likod bahay. Sinabi ng dalagitang nakarinig siya ng pag-ubo. Ngunit ang silipin niya, wala naman siyang nakitang tao.
Nagkibet ang kanyang ina at pumasok na sa loob ng bahay. Naiwang natitigilan roon ang dalagita. Hindi niya alam kung bakit hindi niya nasabi ang dugong nakita niya sa lupa. At bakit pa bigla niyang naisip ang stepsister niya na si Charisma. Wala sa sariling napatingin ng dalagita sa ilang hilera ng mga librong naroroon sa gilid na katambak. Mga librong hindi niya kinainteresang buklatin. Mga librong bigay sa kanyang ate Charisma ng nobyo niya ngayon. Napaigig si Charisma nang bumagsak siya sa lupa. Muli niyang inaninaw ang paligid. Madilim ang gabi, ngunit paminsan-minsan sumisilip ang buwan sa makakapal na ulap. Nagbibigay ng pusikit na liwanag sa paligid kahit paano. Gumala ang mga mata niya. Nakikita niya di kalayuan sa kanyang hinihigaan ang nagtataas ang talahib. Hinang-hina na siya. Lagpas sa talahiban ang kulay puting cottage ni Brian. Wala na roon ang L300 na sasakyan. Muli siyang napaubo. Nang tignan niya ang mga kamay, hindi na nanginginig o nagiging transparent ang mga iyon. Bumagsak ang bawat niyang palad sa kanyang sikmura. Tila nawala na rin ang lakas. Ang pag-ubo niya ay napalitan ng paghingal. Parang gumagaang ang kanyang pakiramdam muli, ngunit alam niyang wala na siyang lakas upang maglaho pa. Ito na ba ang huling sandali niya? Pinikit ni Charisma ang mga mata. Sabi nila, pag malapit na raw mamatay ang isang tao, lahat ng kanyang naranasan nung nabubuhay pa siya o naganap, magpa-flashback. Bakit ang tagal naman yata? Hindi na napigilan ng dalagang humagulgol na mahina. Sasandali lang siya naging masaya, ngunit ayos na yon. At least nakaramdam siya ng ganoong pagtanggap. At least naramdaman niya kung kaano katamis magmahal. Makadama ng kaligayahang hindi niya akalaing posible pa pala sa kabila ng naranasan niya habang nagkakaisip. Magkaroon ng kompletong pamilya. Ayoko pang mamatay. Ayoko pa. Ayoko pa sana. Gusto ko pang mahalin na matagal si Brian. Gusto ko pang makasama sila, Adi. Gusto ko silang protektahan. Gusto kong gumanti sa lahat ng kabutihan nila sa akin. Ayoko pa. Baka pwede, wag muna. Bulong ni Charisma sa hangin, sa kabila ng pagkagulgol. Hindi na niya ininda ang kirot at sakit na nanggagaling sa mga sugat. Paulit-ulit niyang binubulong sa hangin ang pangalan ni Brian, nila Adi, nila Sally, ni Nanay Clarita, at ni Tiang Digna, maging ni Papang. Isang pagkilos ang hindi na naramdaman ni Charisma. Namamanhid na rin kasi siya unti-unti. Mariing pinikit ng dalaga ang mga mata. Inalala ang lahat ng masasayang pangyayari sa halos 3 buwang pagtira niya sa kupang. Ang ilang sandali sa piling ng pamilya nila Sally. Ang huling matatamis na sandali sa piling ni Brian. Ang hindi niya alam, may isang nilalang rin na nakahandusay sa kanyang kinaroroonan. Nakikinood sa mga alaalang dumaraan sa kanyang isipan. Tulad niya, hinihintay na rin ito ang kamatayan na siguradong mangyayari ilang minuto na lang mula ngayon. Ngunit sa nalalabing mga sandali, naagaw ni Charisma ang pansin ng lalaking nagkukulay ube na ang buong katawan. Paakyat na sa dibdib nito ang lason. Ngunit alam niyang kaya pa niyang gumawa ng isang bagay. Ang pagbigyan ng hiling ng babaeng may mabangong samyo ng presa ang dugo. Nakalanghap na siya ng ganoong samyo. Nakakain na. Ngunit ano pang silbi ng pagkain niya sa mga sandaling iyon? Kaya nga siya nalagyan ng lason sa katawan ay dahil gusto na niyang mamatay. Hindi para sa kanya ang buhay ng isang aswang. Naalala niya ang sinabi ng matandang nagpalaki sa kanya bago ito pumanaw sa katandaan. Hindi raw lahat ng bagay nakukuha ng tao. At kung may kakayahan kang ibigay ang isang bagay na minimithi ng kapwa mo, bakit hindi? Kaya naman bago pa umakyat ang lason sa kanyang leeg, ginamit niya ang natitirang lakas upang pagapang nalapitan ang dalagang ngumungoy-ngoy.
Walang sabi-sabing sinakop ang labi nito. Pinasahan ng bertud ng pagkaaswang. Bertud ng isang kudayon. Nang tuluyang maipasa ng lalaki kay Charisma ang bertud, ilang segundo lang ang dumaan, tuluyang umakyat ang lason sa mukha nito. Sa tabi ni Charisma, binawian siya ng buhay. Ang dalaga naman maya-maya ay napasapo sa tiyan. Bumaon ang mga daliri roon na tila ba may nais tanggalin mula sa loob. Muling dinalahit siya ng ubo. Saka pa lang niya napansin ang lalaking nakahimlay sa kanyang tabi. Akala ng dalaga, halusinasyon lang ang naramdamang paglapat ng malamig na labi sa kanya. Inakala pa nga niyang alaala iyon ng labi ni Brian, kaya tinanggap niya ang inaakalang halik. Ngunit nang tila may kung ano siyang nalunok galing sa bibig na sumakop sa kanyang labi, napadilat ang dalaga. Lalo nang ang tila maalikaskas at bilog na bagay ay tumuloy-tuloy sa kanyang lalamunan. Mabilis na tumungo sa kanyang sikmura. Ramdam niya ang paggalaw ng bagay na iyon sa loob ng kanyang tiyan, na para bang tinubuan iyon ng matatalas na galamay, at gamit ang matatalas na galamay, naghalukay sa kaibuturan ng kanyang sikmura at nanginain roon. Ang pagkamanhid ng katawan niya ay nawala, napalitan ng iba yung kirot at sakit. May kung ano sa loob ng kanyang sikmura na unti-unting kinakain ang bawat hibla ng kanyang laman. Kinakain siya mula sa loob. Isang impit na sigaw ang hindi niya maiwasang pakawalan. Habang iniinda niya ang sakit, hindi alintana ni Charisma na ang lahat ng kanyang pinsala sa katawan ay unti-unti nang gumagaling. Nagawa na niyang bumangon, naikalahig ang isang kamay sa lupa. Ang isang kamay pilit sinusuntok ang sikmura. Nang imulat ni Charisma ang mga mata, ang itimang balintataw ay nagkulay pula. Nagkalat ang mga bangkay ng aswang sa paligid. Sa tropa ni Mike, walang buhay na natira. Nasa labas ng arko si Brian. Hindi malaman kung saan panig ng kalsada ang tutunguhin matapos malaman sa ilang kasama nila Ray na galing raw sila sa kanyang gusali. Bukas ang isang bintana niya at may isang pumasok. Nagpapakasakaling roon mapadpad o matagpuan si Charisma. Ngunit sila'y bigo. Hindi nila alam kung saan ito tumalon mula nang huli nilang makitang sumulpot sa labas ng arko kanina. Si Adi ay nalapatan na ng lunas. Dinala sa bahay nito. Si Ray naman ay abala sa pagmamando sa ilang kasamahan kung paano nila ididispatcha ang mga bangkay ng tropa ni Mike at ng ilang mga dayong nakialam at nakisali sa madugo ngunit mabilis lang na labanan. Ngunit lahat sila nakaalala kung saan nakarating ang dalagang pinoprotektahan. Marami itong sugat na natamo. Ayaw nilang isiping tumuloy yun sa ospital, sigurado ako. Yun ang una niyang gagawin. Pagkukumbinse ni Chang Digna maya-maya, marahil upang lansiin ang isipan ng ibang nag-iisip na baka napasama na si Charisma. Hindi umimik si Ray at Brian. Iyon din ang iniisip nila o ang sinasaksak nila sa kanilang sarili. Na nasa ospital ito. Marahil nawalan lang ng malay kaya hindi sa kanila makapag-update. Kaya maghihintay sila. Alam nila tatawag at tatawag ito pag nagkamalay. Kung saan man ospital ito napadpad. Walang saysay ang paghahanap nila sa taong patalon-talon ng lokasyon. Tuwing nawawala pa naman si Charisma, napuputol ang samyo nito sa hangin, maging ang baka sa lupa. Kaya napakahirap itong sundan o habulin. Napasabunot si Brian sa buhok. Hindi alintana ang mga sugat sa katawan. Napaupo sa lupa. Hindi na pinansin ang saglit na pakikipag-usap ni Ray sa dalawang kodayo na nagtanong tungkol kay Charisma. Bagamat may takot sa dibdib na harapin ang dalawang kodayon, napanatag si Ray na walang masamang pakay pala ang mga ito. Sadyang napadpad lang sa kupang dahil may pagkaing sinusundan. Matapos ang sandaling pakikipag-usap, nagpaalam na ang mga kodayon. Tuluyang lumisan.
Sa tuwing sinisipat ni Brian ang cellphone, lalong sumisidhi ang pag-aalala niya sa muka. Lalapitan sana siya ni Ray ngunit naagaw ang kanilang pansin ng isang grupo na naman ang paparating. Si Mike. Halatang nangangalumata ito, parang kakagising lang, kasama ang dalawang matandang kinatawan ng kanilang samahan. Sumulak ang galit na humupa na sa katawan ni Brian kanina. Walang sabi-sabing sinalubong si Mike at agad inundayan ng sunod-sunod na suntok ang mukha ng pinsan. Tumungo sila Tiang Digna at Papang sa labas ng arko. Walang balak mang-awat. Madilim ang anyo, tinuon ang atensyon sa dalawang matandang kinatawan. Konti lang kayo. Hinihintay namin ang pagsugod ng buong angkan nyo. Inaasahan na namin. Handa kami. Ani Papang, na bagamat may kahinaan ng boses, malinaw na naririnig ng dalawang kinatawang nakatinginan saglit. Baka sa mukha ang pag-aalala, ngunit hindi nila mahagip ang tamang mga salita. Mali sila at wala silang karapatang itanggi yun. Hindi ko alam yun. Maniwala ka sa akin, Brian. Hindi ko alam na susugod sila. Kakagising ko nga lang oh. May nagbalita lang sa amin kaya andito ako. Ani Mike, na hindi nanlaban sa pinsan. Pilit lang sinasalag ang mga ataking pinapakawalan nito. Isang malakas na pagsarko pa ang tinanggap ng lalaki. Tumalsik si Mike, ilang hakbang, napahiga sa lupa. Nakataas ang bawat kamay bilang pagsuko. Sakalang tumigil si Brian ngunit kuyong pa rin ang mga kamao. Nanggigigil. Sapagkat nag-usap sila ni Mike nung nakaraan pa, ginalang nito ang pasya niyang tuluyang tumiwalag sa samahan at sumama kay Charisma kung ano man pa siya ang mabuo ng dalaga sa pagitan nila. Ngunit ano bang alam niya? Kahit si Mike ang papalit sa trono ng pinakamataas sa kanilang angkan, hindi nito mapipigilan ang pasya ng ilang matatandang kinatawan. Gusto niyang maniwalang wala itong alam, ngunit nagtatalawang isip siya. Lalo at hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin siya ng bigat sa loob dahil nagawa ng tropa nilang traitor rin siya. Nasaktan si Charisma kahit alam na ng mga ito na may intindihan sila ng dalaga. Sapo ang pangana patingin si Mike sa isang kasama niya nang magsalita ito. Hindi raw nila alam ang ginawang pasya ng mga aswang na umatake sa kanilang teritoryo. Nabuo ang konklusyon ng lahat na nakisali lang talaga ang mga ito. Inalipin ng kalam, nahibang sa dugong bihira lang talaga matagpuan. Sinamantala ang pagkakataon upang makamtan ang dalagang presa. Naparito lamang sila upang bawiin ang katawan ng mga kalahi. Hindi. Wala kayong babawiin. Kung anong gagawin namin sa mga bangkay na yan, wala na kayong pakialam. Nangahas sila. Sinamantala ang gulong kinakaharap namin. Sa amin ang kanilang mga katawan. Nakahalukip-kip na wika ni Tiang Digna na kinakunot ng noo ni Mike, ngunit hindi mahagip ng kanyang partido ang umalma. Si Brian naman ay naglakad papasok sa loob ng arko nila Ray. Kumalso ang panga ni Mike na makitang hindi tumalab ang patibong sa bukana ng arko ng pinsan. Ibig sabihin, kakampi na ng mga ito ang lalaki. Hindi maiwasan ni Mike na makaramdam ng hinampo. Lagpas pa sa magkapatid ang turingan nila ng pinsan, ngunit sa nakikita niyang sitwasyon ngayon, mukhang hindi kaagad sila magkakaayos ni Brian. Nang dahil lang sa isang babae, nasira sila. Bukang liwayway na nang tuluyan tumigil ang lahat ng masakit sa katawan ni Charisma. Humihingal siyang napahiga sa lupa. Unti-unting lumiliwanag ang paligid ngunit kanina pang madilim, nakikita na ng malinaw ni Charisma ang lahat. Ilang beses niyang nasapo ang sikmurang tila himalang wala ng bahid ng sugat o peklat ng pinsalang natamo niya kagabi. Tanging ang damit niyang duguan ang nagpapatotoong may pinsala roon. Pinakiramdaman niya ang sarili, tila kasi may bago sa kanyang sistema. Parang may nag-iba. Sa wari ba niya ay wala na siya sa dating katawan na parang bago ang lahat. Napatingin siya sa mga palad at mga daliring tila nag-iba ng hugis. Mga kamay niya yon, kaya alam niya.
Wala na ang mga peklat sa palad at sa mga kamao na galing sa ilang mabibigat na gawaing ginawa niya dati nung naging katulong siya ng mga kamag-anak. Napalunok ang dalaga sa mga daliring tila bahagyang humaba ng konti sa pakiwari niya. Hindi niya alam kung sanhiba iyon ng mga kukong bago sa kanyang paningin na bagamat hindi gaanong mahaba, bago pa rin sa kanyang mga mata. Sapagkat sanay siyang pudpod lagi ang kanyang mga kuko. Ayaw niya kasi ang mga habang kuko talaga simula't simula. Bukod kasi sa marumi tignan tuwing gumagawa siya ng mga gawaing bahay, madaling maputol ang kanyang kuko sapagkat may kanipisan. Ang mga galamay na nakikita niya ngayon ay yung sinasabing parang kinandilang daliri. Mula sa mga kamay, lumipat ang kanyang mga mata sa braso. Morena ang kutis niya na laging tinutokso sa kanya ng kapatid sa ama. Mana kasi ito sa stepmother niya, maputi. Ngunit ang balat na nakikita niya ngayon ay mapusyaw, hindi nalalayo sa kutis nila Adi. Napalunok siya, sinapo ang muka. Libu-libong isipin ang sumagi sa kanyang utak. Anong nangyari sa kanya? Patay na ba siya? Ngunit bakit naririto pa rin siya sa naaalala niyang lugar bago indahin ang walang kahalilip na sakit kagabi? Naigdad pa sa pagkakaupo ang dalaga nang makita ang bangkay ng lalaking kulay ube ang balat, ilang hakbang mula sa kanya. Sakalang bumuhos ang realisasyon. Ang malamig na labing sumakop sa kanyang bibig kagabi, ang pag-inda niya sa katawang tila may kung anong kinakain siya mula sa loob. Napasabunot si Charisma ng buhok, lalo nang matandaan ang ilang kwento nila Adi at Ray tungkol sa pangyayanggaw. Isa sa pinakapopular na gawi at madali na pangyayanggaw o pangahawa ng isang aswang sa tao, ang pagpapasa ng bertud, bibig sa bibig. Wala sa sariling napatayo si Charisma, napatingin siya sa paang ang isa ay wala ng suot na sapatos, maging medyas. Kaya malayang lumapat sa lupang basa ng dugo ang kanyang talampakan. Napasinghap ang dalaga, halos mapaupo sa gulat ng maramdaman ang tila kuryenteng gumapang sa kanyang talampakan. Tapos ay nagpakawala ng mumunting bultahe na nulay sa iba't ibang direksyon ng lupang kinatatayuan. Nagpalingalinga si Charisma sapagkat saglit lang may kung anong puwersa o presensyang bumalik sa kanyang talampakan. Hindi niya maipaliwanag kung anong tawag roon, ngunit sa isang iglap nabasa niya sa lupa o dinala ng kung anong kapangyarihan mula sa lupa ang kaalaman kung ilan ang mga taong nasa paligid at malapit sa kanya. Ang sabi, 4 na kilometro mula sa kanyang kinatatayuan may naglalakad na mga bata. Mga bandang hilaga, 2 kilometro naman ang layo sa kanya, may 4 na lalaking nagpuputol ng puno. Sa bandang timog, 5 kilometro at kalahati mula sa kanya, nakakaramdam siya ng pagninig ng lupa sapagkat daanan iyon ng sasakyan. Isang kalsada. Nangihinang napaupo si Charisma, natulala. Hindi pa niya lubusang nahahamig ang sarili, nag-umpisang gumana naman ang kanyang matalas na pang-amoy. Sinabayan pa ng kalam ng kanyang tiyan. Bigla-bigla, ang mga taong nararamdaman niya sa lupa ngayon ay tila ba nalalanghap niya na sa hangin. Mababango sila. Samyong mga prutas na kay babango sa ilong. Napasa po ang dalagang yanggaw sa sikmura. Hindi maiwasang mapadura ng umahon ang masaganang laway sa nakatikom niyang bibig. Umupo si Adi sa gilid ng kama. Hindi na gaanong iniinda ang sugat na natamo sa katawan. Bagamat naroon pa rin ang kirot ng papagaling ng mga sugat, nakakaya na ng dalagang tumayo at bumangon. Agad nitong hinagilap ang cellphone na nakacharge sa side table. Tinurn on. Habang hinihintay na tuluyang bumukas ang telepono, napalinga ang dalaga kay Ray na pumasok sa kanyang silid. Balita, tanong ni Adi sa umiling na si Ray. Ilang beses na naming tinatawagan ng number, wala pa rin, nakapatay.
Kinakabahan na ako. Hindi maiwasang komento nito. Napahila mo si Adi sa muka. Mariing napapikit bago tumayo at tinungo ang malapad na bintanang bukas. Tinanaw ang kabuuan ng compound kung saan abot ng kanyang paningin ang arko ng kanilang teritoryo. Hindi dapat yun masusugatan ko. Mahina nitong bulong na kinabuntong hininga ni Ray. Hindi mo siya masisisi. Malamang kung ako rin yung nasa katayuan niya, ganun din yung gagawin ko. Pagpapalubag ni Ray ng loob sa pinsanin. Anong balita kay Brian? Tanong naman ni Adi na humarap sa dalagang nakahiga na sa kama. Hawak ang cellphone. Ayun, umikot sa buong kupang. Wala na, hindi niya na mahagip yung samyu ni Karisma. Wala na siya dito. Naawa nga ako dun eh. Rinig kong kumakalam yung tiyan niya. Niyaya ko nga na kumain muna. Saka na lang daw. Napapabuntong hiningang sagot naman ni Ray. Nga pala, naulingan ko si Chang Digna na nasa labas ng bahay ah. Bakit hindi tumuloy dito? Tanong ni Adi na muling dumungaw sa bintana. Ayun ba? Binalita kay Papang na may nahagip raw sila nila Tio Jun na sariwang samyo ng kudayon sa paligid ng arko natin. Putol naman nung sinubukang sundan. Ang bango pala talaga ng samyo nila no? Kung tatanga-tanga ka, ikakaguto mo eh. Aakalain mong pagkain para lang mapabilang ka sa biktima ng nakakagutom nilang samyo. Hindi maiwasang mailing ni Ray habang nagsasalita. Oh, akala ko ba umalis na sila, yung kambal na kudayon kagabi? Paanong magiging sariwa yung samyo nilang maiiwan hapon na? Palubog na yung araw oh. Dapat nga halos paboran na yun eh. Sa dami ba naman nating paroon at parito, matatabunan ng samyo nila. Nagtatakang komento ni Adi. Iyon nga din ang pinagtataka nila Tio Jun. Ang iniisip nila Tiyang Digna ngayon, baka daw bumalik, nag-ikot-ikot. Pero may napansin sila, may iba raw sa samyo. Parang may halong tamis na yung nalalanghap nila ngayon. Nung pinuntahan ko, oo nga, may kakaiba. Mabango pa rin, samyong rosas na bagong bukadkad pero may hint ng sweetness na parang galing sa isang prutas. Hindi ko lang mapagtanto kung anong klase. Pero alam ko wala namang ganun yun kagabi nung harap-harapan ko silang kausap. Mabango lang pero walang tamis. Ani Ray na bahagyang napatulala sa kawalan. Matamang nag-iisip. Bakit naman ganun? Nag-a-upgrade ba ng samyo ang mga kudayon? Ang galing naman nila. Kaya hindi na ako magtataka na nasa top sila ng ranking pagdating sa lahi ng mga aswang. Ani Adi naman na napatingin sa cellphone. Nag-check na mga messages. Iba pati yung arrive nila. Ang lakas lang. First time ko maka-encounter ng kudayon. Minginig sa loob ng katawan ko na hindi ko malaman. Alam mo yung habang kausap mo sila, parang nakakatulala at the same time, natatakot ka sa kaligtasan mo. Ganun siguro ang pakiramdam ng mga taong nakaka-encounter ng aswang. Alam mo ba, nakataas ang banday ko sa sarili the whole time pero nung ngumiti ng matamis yung isa at nakipagkamay, doon lang ako napalagay. Mahabang sabi ni Ray na hindi maiwasang balikan ng sandaling nakausap niya ang dalawang kudayon. Nakahalo ang pagkapantastiko at pangingilabot sa kanyang sistema. Bahagyang napabuntong hininga si Adi nang hinayang sapagkat hindi niya nakaharap ang mga kudayon na sinasabi ni Ray. Nawala na kasi siya ng malay matapos makitang humiyaw si Karisma. Saktong napatingin ang dalaga sa lumang mga mensahe nito. Kahit sinabi ni Ray na patay pa rin ang cell ng dalaga, nag-cross finger siya at denial ang numero nito. Inaasahan ni Adi na ang Ingleserang operator ang maririnig niya sa kabilang linya upang ulitin na out of coverage ang number na tinatawagan. Ngunit nang laki ang kanyang mga mata nang mag-ring ang kabilang linya. Napatalon si Adi, saglit na paigik nang bumuka ang naghihilom na sugat sa katawan. Namalaya niya si Ray na lumapit na sa kanya. Nakatapat pa rin sa tenga ng dalaga ang cellphone. Napasigaw siya na sinabi na nagri-ring ang kabilang linya. Nagliwanag ang mukha ni Ray, inagaw pa ang telepono ng pinsanin at pinakinggan ang sunod-sunod na pag-ring sa kabila. Hindi na nila napansin ang ilang kalalakihang nagtatrabaho sa piggery
na papasok sa kanilang bahay. Tinatawag ang kanilang papang. Nakita pa nila Ray na nananakbong papasok si Brian sa arko ng kanilang teritoryo ni hindi pa ito nagpapalit ng damit. Nang lalalim ang mga mata, halatang walang tulog o pahinga mula kagabi. Paano nangyari yun? Salubong nito agad sa dalawang nakatayo sa labas ng arko. Hindi rin namin alam, pero positibong bagay yun. Buhay siya! Nakatawang balita ni Adi na kinaaliwalas ng mukha ni Brian. Sigurado ako, nasa pantalon niya yung cellphone. Lobat pa nga yun nung sinipat niya sa library eh. Alam ko hanggang nakarating kami rito kagabi, nasa pantalon niya yun. Ani Brian, napanay ang linga sa paligid. Inaasahang lilitaw si Charisma, ilang sandali mula ngayon. Nasumpungan kasi ni Chang Digna na nakacharge raw yung cellphone ni Charisma sa silid ni Ray. Marumi pa nga ang katawan nito, may ilang bahid ng dugo. Binuksan ng matanda ang cell, dahilan kaya nagring ang aparato. Bagamat nadismaya sila Adi na si Chang Digna ang sumagot, malinaw na senyales iyong buhay si Charisma. Ang pag-aantay ng tatlo sa arko ay saglit na agaw ng pagdating ni Chang Digna. Kunot ang noon nito, mula kung saan humahangos na dumating si Tio Jun at ang dalawang katiwala sa manukan. Brian, nakita kong papalapit si Mike sa ating teritoryo, kasama niya ang dalawang babae at isang lalaki. Parang pinipigilan niyang tumungo rito, nagbabangayan sila sa daan. May nabanggit ba sa'yo ang pinsan mo? Anang matanda na kinailing ni Brian ang sunod-sunod. Sinabi nitong hindi pa sila nag-uusap mula nang magsakitan sila ng madaling araw. Chang Digna, naitawag ko na po kay Papang. May nawawalang 10 dumalaga sa farm. Sabay raw ng pagkawala ng 3 inahing baboy sa piggery. Kunot noong balita nito sa napaisip na matanda. Nagpaalam sandali ang Tio Jun at ang dalawang kasama nito. Tatagpuin raw ang papang nila sa piggery na ngayon ay andon at nag-iimbestiga. Chang, bakit ho? Tawag ni Ray sa napapaisip na tiyahin. Imposible yun. Walang samyo ng pagkakakilanlan na naiiwan sa ere. Wala ring baka sa lupa. Isang aswang ang may gawa nun, sigurado ako. Ngunit paano niya? Hindi natapos ni Chang Digna ang sasabihin nang dumating si Mike kasama ang 3 aswang na naguhurumentado. Binabawi ng mga ito ang katawan ng mga anak na napatay kagabi at kasalukuyang nakabaon na sa farm nila Adi. Sa itsura ng mga ito, halatang hahamakin ng lahat, mabawi lamang ang katawan ng mga mahal sa buhay. Bagamat naiintindihan nila Ray ang pinaglalaban ng mga ito, hindi sila papayag na ibigay ang pakay ng 3 aswang. Hindi sila nagpasimula ng gulo, walang sisihan sa mga nangyari. Malinaw na sinaway ng mga nangahas ang kasunduan. Lumabas ng arko sila Brian. Sumunod si Chang Digna. Nanindigan sila na hindi maaari ang nais ng 3 naguhurumentado. Nagsaaswang na ang mga ito, handang manakit. Humalukip-kip si Adi at si Ray. Hindi kinakitaan ng pagkabahala. Kay Brian natoon ang galit ng mga kaangkan. 2 aswang ang umigkas sa ere. Sinasabing siya raw ang nagsimula ng lahat sapagkat minahal niya ang babaeng misam yung presa. Dinaluhong si Brian ng 2. Lubhang mabilis ang pangyayari na hindi na nagawang makahuma ni Mike at nila Adi. Sumali pa ang isa. Napasigaw si Brian nang makalmot ang kanyang tagiliran at dibdib. Napailalim ang lalaki sa 3 aswang na pinagtutulong-tulungan siya. Akmang paigkas na ang 2 dalaga at si Mike upang umawat ng isang mabilis na puwersa ang dumaan sa gitna nila. Nakarinig pa sila Adi ng pag-igik at singhap na agad ring naputol. Sabay-sabay na napamaang sila Mike nang makitang gumulong ang 3 ulong pugot sa lupa. Napabangon si Brian na panay ang linga sa paligid habang sapo ang katawang nakalmot. Bagamat bumabalong roon ang masaganang dugo ng lalaki, hindi iyon naging hadlang upang sinuhin ang biglang dumating at tinulungan siya. Kahit palaganap na ang dilim, dahil dapit hapon na, malinaw niyang nakikita
Sa isang bahagi ng kalsada, naaaninaw nila Brian ang figura ng isang babae. Pamilyar ang suot nitong t-shirt at pantalon, nakayapak. Bagamat marusing, gawa ng halo-halong lupa, dugo at ilang dahon at damo na dumikit sa tela, hindi sila nagkakamali. Kilala nila ang kasuotang iyon. Malinis pa yon kagabi bago magkagulo. Ngunit ang katawan na nagsusuot niyon ay hindi nila kilala. May katangkaran ito. Mahaba ang mga biyas, mapusyaw ang balat, at mahaba ang sabog-sabog na buhok. Nang humarap ito, nasa lubong nila ang nagbabagang mga mata. Nagahalo ang kabiguan, ang pag-asa at pagtataka sa mukha nila Adi. Nasa po ni Tiang Digna ang dibdib. Nasawari ba niya ay may tila sumipa roon. Bumuhos ang realisasyon na pagtagpi-tagpi na matanda ang lahat. Tila tinulo sa kinatatayuan sila Adi nang umalimbukay ang mabangong samyo ng rosas na bagong bukadkad na may tamis sa dulo. Natatandaan ni Ray na yon ang mabangong samyo na sariwa pa na naamoy niya kanina. Tulalang napatingin sila sa babaeng abot-tanaw. Ngunit katulad ng dati, si Brian muli ang unang nagising. Si Brian ang unang natauhan. Bagamat hindi na niya makilala ang babaeng sa kanya rin nakatingin ngayon, may naiwan sa estrangherang nilalapitan na nagpakumbinsi sa kanyang ito ang kanyang mahal. Mula sa isang pulsuhan nito, suot pa ang paracord bracelet na bili niya. Umakyat ang paningin niya sa mga mata nitong nagbabaga, ngunit unti-unting nagiging itiman. Saglit niyang nasilip ang mga mata nito. Ang pamilyar na emosyong una niyang nasilayan nang makita niya itong nakasakay sa tricycle nila Adi. Nang hapong hinarang nila ito malapit sa sementeryo. Napatitig siya sa mga matang sakmal ng takot at pagmamakaawa. Isang emosyon na nasilayan niya rin sa mag-ina na dapat ay kanyang papaslangin. Ngunit nagbago ang kanyang isip sapagkat sinakop siya ng matinong konsensya. Kaya niya binigay kay Mike ang pagkakataon. Ganoong-ganoon rin ang nasilayan niyang mga emosyon sa mga mata ni Charisma nang una niya itong makita. Natatakot ang dalaga sa kaligtasan. Nagmamakaawa na siya ay huwag saktan. Basang-basa niya ang mga emosyong yon sa mga mata ng dalaga ng hapong yon. Ngayon, hindi na niya sigurado kung saan naguugat ang takot at pagmamakaawang nasilayan niya saglit sa mga mata nito. Akala nito ata hindi niya makikilala ang kanyang karisma sa bagong katawan na pag-aari nito ngayon. Ganoon ba kababaw at kahuwad ang pag-ibig na akala nito ay handog niya? Nag-aalinlangan pa rin ba si Charisma sa kanya hanggang ngayon? Salbahe, sa isip-isip ni Brian. Nakita niya kung paano ito nagbaba ng tingin habang hawak sa isang kamay ang maliit na parte ng laman ng aswang na nasa paanan nito. Tila hiyang-hiya sa kanya. Napadpad ako sa cottage mo. Akala ko mamamatay na ako. Tapos may aswang na niyang gawa ko doon. Narinig niya ako. Narinig niyang ayoko pa mamatay. Ayoko pa talaga. Pahagulgol na bulong ng dalaga sa lalaking kinabig siya at niyakap ng mahigpit. Hindi na mahalaga yun. Mahal na mahal kita, Charisma. Bulong ni Brian sa kanyang punong tenga na tuluyang kinalusaw ni Charisma sa kanyang mga bisig. Kasabay ng pagbitaw ng dalagang kodayon sa hawak ng laman, ang pagyakap sa kanya nila Adi at Ray, humagulgol ang apat. Panay pasasalamat ang namumutawi sa kanilang mga labi. Napalinga si Tiang Digna kay Papang na lumitaw sa kanyang tabi. Litong napatingin sa mga bangkay ng aswang na tinitignan nang nangihinang si Mike. Napatingala ang dalawang matanda. Hindi maiwasang amuyin ang mabangong samyo ng rosas. Rosas na bagong bukadkad na may halong matamis na samyo ng dugong presa.